Alright, what's up mga kapatid, mga kakalbo? Once again, Kalbo TV po, nasa wall mo. Update po tayo mga kakalbo, mga kapatid, doon sa isang vlogger na kamakailan ay galit na galit sa Iglesia ni Cristo at idinadawit niya ito sa pagkakaroon ng problema sa bigas. Si Mr. Epipanio Labrador mga kapatid, update po ngayon sa kanya. Ngayon meron po siyang bagong video na inilabas po mga kapatid. At itong video na ito ay talagang parang tila siya po ay kumambyo pabalik mga kapatid. Tila baga ay siya'y humihingi ng dispensa sa kanyang mga nasabi, sa kanyang mga binitawang salita. Ito na. Nga po ang sinasabi natin na talagang pagka hindi po talaga tunay ang sinasabi, diba, at ang paratang ay talagang hindi magtatagal. At nagbago nga ang isip ni Mr. Epipanio Labrador, buhat po mga kapatid nang siya ay may makausap na kapwa din po natin at kapatid po natin sa pananampalataya. Isang Iglesia ni Cristo po ang kanyang nakausap at ipinaliwanag sa kanya na hindi talaga at wala talagang alam ang Iglesia ni Cristo sa nangyayaring krisis sa bigas ngayon. Alright. At hindi lang yan, ipinaliwanag din sa kanya mga kapatid, at ipinakilala rin ng ating kapatid ang Iglesia ni Cristo. Kasi talagang wala rin talagang kaalam-alam si Mr. Epipanio sa Iglesia ni Cristo. Hindi rin pala talaga siya dating daan o katoliko, siya po ay Muslim mga kapatid kasi may tinatawag po siyang tausog. Parang tribo po yun ata sa Muslim mga kapatid. Buhat nga po nang siya ay mapaliwanagan ng ating isang kapatid, mga kakalbo, mga kapatid. Parang bigla pong nagbago ang ihip at takbo ng isip ni Mr. Epipanio sa mga Iglesia ni Cristo. Ayan. Yan nga ba ang sinasabi natin basta hindi talaga totoo, diba mga kapatid? So, di ko na patatagalin. Pero bago ang lahat, bago ko pa ipakita ang video, bago ko po, patuloy nyo pa rin po sanang isupport ang page ko na ito at ang channel ko na ito. Kalbo TV Vlog po mga kapatid. Kalbo TV po sa YouTube at Kalbo TV Vlog dito sa Facebook. Support nyo po at huwag nyo po kakalimutan mag-like, share, and follow po mga kapatid at mag-subscribe kung kayo po ay nasa YouTube. Lagi po kayong updated sa mga bagong video gaya nito. Let's go, hindi ko na po patatagalin. Panoorin po natin. So kagabi po mga minamahal kong mga kababayan, lingid po sa inyong mga kaalaman, tayo po ay may nakausap na isang Iglesia ni Cristo. Alam niyo po, natutuwa po ako sa taong ito, hindi naman sa baka isipin kasi ng ating mga kababayan na tayo ay naduduwag o natatakot. Tulad nga ng sinabi ko, si Epipanio Labrador po ni minsan ay walang kinakatakutan. Di nga tayo natakot sa ibang mga politiko Yung gusto kong makita sa isang totoong lingkod ng Diyos. Kasi makikita, dama ko yung sinasabi niya Gusto kong basahin sa inyo yung kanyang sinabi sa akin. At gusto kong ipaabot sa inyo, Lalong-lalo na doon sa mga nagsusumbong sa akin, sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan. Ako'y walang personal na galit sa INC. Kilala ako ng lahat ng aking mga subscribers pagdating sa mga taong nagsusumbong sa akin. Hindi po ako nagalit sa Iglesia ni Cristo dahil ako'y may personal na galit. Unang-una, hindi ko sila kilala. Pangalawa, syempre tayo dito, biglang tagapagtanggol ng mga naaapi, ay titirada tayo. Sabi ko talagang dama ko sa kanya na siya ay alagad ng Diyos. Kahit hindi siya nagpapakilala, dahil sa kanyang husay at galing magpaliwanag sa akin, nakuha niya yung aking intensyon. Napukaw niya yung kaisipan kong natutulog. Marami kasi akong gustong itanong, simula nung binanatan ko ang Iglesia ni Cristo, marami akong gustong itanong.
na sana mabigyan ng kasagutan. Ang problema kasi, pero ito hindi ko sinisisi ha, hindi ko rin mabiblame yung Iglesia ni Cristo, yung mga membro, kung bakit ganun yung galit nila sa akin. Naiintindihan ko na. 'Di ba? Nauunawaan ko sila. Kasi nga, dahil sa mga ipinasa sa akin ng kapatid natin ito na si Clark, hindi ko alam kung anong basa nito, Clark Winey. Ha? Dahil sa mga ipinakita niyang katibayan na mali ang paratang ng mga nagsusumbong sa akin dito laban sa kanila. At yan mga kapatid, inaamin po niya dyan na mali nga po talaga yung kanyang impormasyon na natatanggap sa kanyang mga informante at mga nagsusumbong sa kanya mga kalbo, di ba? At idinawit pa nga ang Iglesia ni Cristo. Sabi po niya, at dahil nga po daw sa ating isang kapatid, kaya parang tila baga siya ay naliwanagan mga kapatid. So continue po natin yung video. Sabi niya, ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon at pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi ka itinakwil. At yan mga kapatid, ipinakilala na nga po ng ating kapatid kay Mr. Epifanio ang Iglesia ni Cristo. Dahil wala nga po daw talaga siyang alam sa Iglesia ni Cristo sa mga aral at doktrina nito. Ano po kasi ito mga halos 1 oras po yung video na niya na yun at marami talagang naipaliwanag yung ating kapatid sa kanya. 'Di ba? Kung sino po talaga ang nanguusig sa Iglesia, 'di ba? At kung ano po ba talagang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Next video po mga kapatid, ito na po yung parang ang babalikan daw po niya ay yung mga nagsusumbong sa kanya. Kung wala daw pong maipapaliwanag sa kanyang matino, 'di ba? At makontra po yung paliwanag ng ating kapatid. Baga daw ay puro sumbang lang daw po sa kanya at tila ginagamit daw po yung kanyang programa. So ito panoorin natin mga kapatid. Oh, 'di ba? Okay lang na malagay ako sa alanganin basta patunayan nyo naman sa akin ngayon na totoo ang sinasabi nyo. Kontrahin nyo tong sinasabi ni kapatid na Clark Winey. Pag hindi nyo na-kontra yan, ibang usapan yan. Kayo ang titirahin ko dito. 2 araw lang, mga kapatid na Katoliko, mga kapatid na nagpapasa sa akin dito ng mga at yung mga nagko-comment diyan, pasahan nyo ko. Kung meron kayong bibigyan ko po kayo hanggang 2 araw lang. So muli mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At tulad po ng sinabi ko, kahit ano pong mangyari, tayo po ay patuloy na maglilingkod sa ating mga kababayan na inaapi at inaabuso ng ating mga kababayan. Ngayon, tulad po ng sinasabi ko din, hindi po ako pare, hindi ako imam, hindi ako ministro, hindi ako pastor para maging prepekto. Kung meron po akong kalabisan, meron akong kamalian, sabi ko nga, kung si Rapitol po nga nagkakamali, ako pa. 'Di ba? Kung yung mga santos na nga, sabi nga ni kapatid na Clark Winey, kung yung mga ministro nga, nagkakamali, ako pa. Pero ganun pa man, tulad ng sinasabi ko, salamat sa iyo, Tol Clark Winey, sa mga binigay mo sa aking kaalaman. Mabuhay ka at sana maging ehemplo ka at maging huwaran ka ng iyong mga kapwa Iglesia ni Cristo. Okay mga kababayan, maraming salamat po muli. At yan nga po, inamin po niya din talaga mga kapatid na siya po talaga yung nagkamali. Hindi man po natin direktang narinig sa kanya na siya humihingi ng kapatawaran at sana po marinig din po namin yan mula sa iyo mismo, Mr. Epifanio. At least kahit pa paano, nalaman talaga natin na wala talagang kinalaman ng Iglesia ni Cristo. At ang mga impormasyon na ibinabato sa kanya ay puro mali at talagang paninira lang sa Iglesia ni Cristo. Diba? Ang mensahe ko lang po kay Mr. Epifanio and behalf of my mga kapatid, syempre naman,
Ang Iglesia ni Cristo naman po ay nagpapatawad naman po sa mga nakakagawa ng pagkakasala. Ang sa amin lang po ay next time po sana, Mr. Epifanio, bago nyo po sabihin sa inyong programa, sa inyong channel, alamin po muna talaga natin ang katotohanan. Huwag po tayo basta-basta magbibitaw ng kung ano-anong salita at masasakit na salita laban sa isang samahan, grupo o sa ating kapwa. Lalo na po kung hindi po tayo sure kung totoo po ba talaga yung impormasyon na nakukuha natin. Kasi po ang ending, Mr. Epifanio, talagang tayo po ay mapapahamak sa pinaglalaban natin, tapos sa bandang huli, mali naman pala yung ating pinaglalaban. At isa pa po, Mr. Epifanio, sa akin lang naman po, wag na rin po kayong humingi ng mga komento, di ba? O kaya sagot doon sa mga commenters ninyo o mga nagbibigay ng impormasyon sa inyo. Kasi panigurado at panigurado po ay puro kasinungalingan at mali na naman po ang ibabato nila. At the end po, baka kayo pa po ang maipit sa gitna. Dapat na po sa amin na nalaman po namin ang katotohanan na wala ho talagang kinalaman ng Iglesia ni Cristo. Diba? At para na rin po sa kakalaman ng taong bayan. Ayan, diba po? At last, meron po akong gustong ipakitang video sa inyo mga kalbo. Ito po ay hiwalay na video na po ito, na kung saan meron pong inamin si Mr. Epifanio patungkol po sa Iglesia ni Cristo. Ito po, panoorin po ninyo. Iglesia ni Cristo ay may mabuting kalooban. Ayon po yan sa aking tsahin. Ang Iglesia ni Cristo ay may magandang adhikain para sa mga taong hindi daw nakakakilala ng katotohanan. Ngayon, hindi sa ako ay naduruwag o ako ay natatakot sa pwedeng gawin sa akin ng Iglesia ni Cristo. Ang aking pong inaalala dito, yung aking tiyahin. Sapagkat naniniwala po ko sa sinasabi ng aking tiyahin kaysa doon sa nagre-report sa akin. At mas matimbang pa rin ang dugo. Salamat na lang at hindi ko alam, kanina ko lang nalaman talaga na Iglesia ni Cristo pala yung mama na yun na tumulong sa aking ina para ako ay maligtas at makabayad ang aking ina sa ospital. Para po akong sinampal ng kaliwat kanan. Mabigat para sa akin to pero hindi naman siguro karuwagan para sa isang lalaki na aminin kung ikaw ay mali. At yan nga po mga kapatid, po ang pag-amin ni Mr. Epifanio na isang kapatid din po pala talaga ang nagligtas at nagsalba sa kanya noon. Diba? Ang nagligtas po sa buhay niya. Ngayon, ako po'y naniniwala mga kapatid, na kung magsusuri po ito ng malalim si Mr. Epifanio sa Iglesia ni Cristo, hindi po marahil na maging Iglesia ni Cristo rin po ito si Mr. Epifanio. Paano, sana po makarating sa inyo. Ako po'y naniniwala na yung nangyari po sa inyo noon na nailigtas po kayo ng isang kapatid. Naniniwala ko na hindi po yun basta coincident Yun po ay talagang itinadhana po talaga siguro ng Ama, na isang kapatid ang makapagligtas sa iyo. Ginawa po niyang kasangkapan. Na yun po talaga ay plano ng Ama. Ngayon, Mr. Epifanio, kung magsusuri ka po, inaanyayahan ka po namin, magsuri ka pa po sa loob ng Iglesia ni Cristo. At baka ikaw rin po ay tinatawag na ng Diyos. At madinig mo ang tunay na aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. At ikaw din po ang makakapagpatunay sa sarili mo kung ano nga ba talaga, diba? At kung paano nga ba talaga mangaral ang mga Iglesia ni Cristo. At kung bakit nga kami ganun na lamang nagagalit kapag mayroong gustong manira, diba, sa Iglesia ni Cristo. Alam niyo po kasi para po sa mga hindi po INC
Kami pong mga Iglesia ni Cristo ay naniniwala po kami na ang Diyos talaga ang gumagawa sa buhay namin. Siya po talaga ang gumagawa sa bawat buhay namin. Ano po, naniniwala po kami mga Iglesia ni Cristo diyan. Kapag pagpapala po ang natatanggap namin, naniniwala po kami na siya po ang nagbibigay nun. At kapag kami naman po ay parang nahihirapan, ganyan, bumibigat ang pagdadala ng buhay, parang may nangyayaring hindi maganda, naniniwala din po kami, na sinusuri po namin yung sarili namin kung bakit nangyayari ito sa amin. Dahil baka may nagagawa na nga kaming paglabag, di ba? May nagagawa na nga kaming mali na hindi pa namin namamalayan. Na pinapalo na pala kami ng Ama para matuto. At kung napagsuri naman namin na wala naman kaming nalabag o ginawang mali, tinuturing naman namin itong pagsubok. Pagsubok na kung saan mas mapapatibay at mapapatunayan namin ang aming pananampalataya sa Diyos. Kaya Mr. Epifanio, yung nangyari po sa inyo, hindi po coincident yan, Mr. Epifanio. Meron pong dahilan yan. Kaya inaanyayahan ka po namin, magsuri ka pa po sa loob ng Iglesia ni Cristo. At ikaw po mismo ang makapagpatunay sa sarili mo kung anong klaseng relihiyon ng Iglesia ni Cristo. Yun lamang po. At hanggang dito na lang mga kapatid. Thank you po. Sana'y patuloy nyo pa pong suportahan ang page at channel kong ito. Para mas marami pa po tayong pagsasamahang mga video at mga usapin. Alright. Once again, ito po si Kalbo TV. Peace out. Thanks for watching.